Inihain sa Kamara ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi si Chino Gaston. Mga pare, madre at grupo ng mga abogado ang tumayong complainant sa pangatlong impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Isa rin sila sa mga grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Duterte noong December 2024. Pero na-archive ang kanilang reklamo nang maghain ng sariling complaint ang 1/3 ng kabuuang miyembro ng Kamara noong Pebrero ng nakaraang taon. Pareho pa rin ang grounds for impeachment na isinusulong nila laban sa bise. Culpable violations of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Nakabase umano ito sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at Department of Education noong 2023. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd, pagkontrata sa isang gunman para umano'y ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker, hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang salin at pagsusulong ng political destabilization at sedition. Kasama sa mga ebidensya ng reklamong ito ang testimonya ng mga tauhan ng OVP at DepEd sa mga nagdaang House hearing. Gayon din ang affidavit ng umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Inihambing ng grupo ang pananagutan ni Duterte sa kaso ng isang public school principal na nahatulang makulong ng 11 taon dahil sa pagnanakaw ng 5,000 piso. Can we give a free pass to the Vice President for stealing not one, not two, but 612,500,000 pesos? Do we give the Vice President a free pass just because she has a famous family name? How do we talk to our kids? We can send somebody for pocketing 5,000 pesos to jail for 11 years. We are saying to our kids, to our children, it's not right to steal, it's not right to lie, magnakaw at magsinungaling. Si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang nag-endorso ng reklamong ito. Ayon kay De Lima, lumapit sa kanya ang grupo kamakailan para hilingin na i-endorso niya ang impeachment complaint. Kasama rin si De Lima sa mga nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint na inihain naman ng iba't ibang civil groups. Ang mga grounds po hindi po nalalayo doon sa mga grounds na sinabi doon sa second complaint. Hindi rin po ito lumalayo o nalalayo doon sa pinakamismong grounds ginamit ng more than 1/3 of the House of Representatives last year in endorsing and adopting articles of impeachment and transmitting the same to the Senate. Mas na-improve pa nga po. It's an improved version actually, if I must say. Inaasahan naman na raw ng kampo ni Vice President Duterte ang paghahain ng panibagong reklamo na ito. Wala na rin daw silang maidadagdag sa komentong inilabas nila noong nakaraang linggo. Pero patuloy ang kanilang pagmomonitor sa development ng mga reklamo at sasagot sa pamamagitan ng angkop na proseso. Ang naunang dalawang impeachment complaint laban kay Duterte na itransmit na sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Tumanggi si dating Senador Bong Revilla na maghain ng plea sa kasong graft kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Dahil po dyan, ang Sandigan Bayan 4th Division ang nagpasok ng not guilty plea para kay Revilla. Hindi naman ulit natuloy ang arraignment para sa kasong malversation matapos siyang maghain ng motion to inhibit. Hiniling niyang huwag umupo si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda bilang mahistradong didinig sa kaso. Sa unang pagdinig noong January 20, sinabi na ni Justice Miranda na kapatid niya ang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nang humarap ito sa Senate Blue Ribbon Committee at idinawit sa flood control kickback si Revilla. Inamin din niya noon na kaibigan niya si Attorney Mon Esguerra, isa sa mga abogado ni Revilla. Gate ni Justice Miranda, isinasabuhay niya ang core values ng Sandigan Bayan na katapatan at integridad. Tinawag naman ang prosekusyon na delaying tactic ang hakbang.
Si former Senator Ramon Bong Revilla ay ginagamit niya lang ang mga remedies na available para sa isang akusado. Her statement. I love you all. Bistado ang modus na isang lalaki na nagpapanggap umunong pari para makahingi ng donasyon online. Saksi si John Consulta. Di na nakapalag ang lalaking ito nang ma-corner ng mga tauhan ng NBI Naga sa tindahang ito sa Camarines Sur. Arestado ang suspect matapos mahuling nagpapa-encash ng perang ipinadala sa kanya ng kanyang mga niloko. Ang modus daw ng suspect na nagsimula pa noong Agosto ng nakaraang taon, magpanggap online bilang isang pari sa Bicol gamit ang litrato ng isang tunay na pari para mas maging epektibo ang kanyang panghihingi ng pera. Na yung Facebook account na yun ay ginagamit para manghingi ng donasyon at charitable contributions para sa simbahan. When that parish priest saw the Facebook account, sinabi niya hindi kanya nagpapakita at nagpapadala siya ng mga pictures ng mga activities in the parish. Kung kaya naman nang makita ang mga pictures na to, talagang naging kapanipaniwala. Kumpiskado ang perang in-encash ng suspect mula sa pinagpadalahang e-wallet ng isang donor. Kuha rin ang mismong cellphone na ginamit niya sa panloloko. Ang cellphone na ito, ay ipa-examine natin, bagamat mag-a-apply muna tayo ng warrant to examine computer data. Ang kasong i-file natin sa kanya, estafa para doon sa kanyang mga naging biktima, hiningan niya ng pera, at identity theft under Republic Act 10175. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong na sa NBI Naga. Inaaniyahan ng NBI na magtungo ang mga posibleng naging biktima ng suspect na kanilang inaresto sa kanilang mga tanggapan para makapaghain ng karagdagang reklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Naitala ang pinakamalaking paglabas ng uson o pyroclastic density current sa Bulkang Mayon pasado alas 10:30 kanina umaga. Ayon sa PHIVOLCS, umabot yan ng hanggang 4 na kilometro at nagbuga rin ito ng ash plume na may taas na mayigit 2 kilometro. Kabilang po sa mga nakaranas ng ashfall ay ang mga bayan ng Kamalig at Ginubatan sa Albay. Sa balot ng abo ang ilang tanim. Nananatili ang alert level 3 sa bulkan. Nagkainitan sina Senador Kiko Pangilinan at Senador Alan Peter Cayetano sa plenaryo ng Senado kaugnay sa resolusyong kumukondena sa mga pahayag ng mga opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Gusto naman po ng debate ni Senator Rodante Marcoleta bago siya kumasa sa alok na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Saksi si Ian Cruz. Matapos umani ng iba't ibang reaksyon ang pahayag na ito ni Senador Rodante Marcoleta. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. May imbitasyon sa kanya si PCG spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sumama raw sana ang senador sa Maritime Domain Awareness o MDA flight sa Kalayaan Island Group sa Palawan. I really wanted to bring Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta, the Marcoleta father and son duo, para malaman nila na sa Pag-asa may mga kabataang Pilipino rito, may komunidad ng mga Pilipino, hindi ito dapat ipamigay. Kanina, tinanong si Marcoleta tungkol sa imbitasyon ni Tariela. Sabi niya, Bago yun, pakisabi nyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Carpio. And sino ba yung professor sa UP? Si Batong Bakal. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin, para sa kapakanan ng ating mga. Isa sa nabanggit ni Marcoleta, si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dati nang pinuna ang sinabi ni Marcoleta dahil tila inaalingaw-ngaw daw ang posisyon ng China. Sabi ngayon ni Carpio, tinatanggap niya ang hamon ni Marcoleta. Ang topics anya, meron ba talagang West Philippine Sea sa ilalim ng batas? At kung bahagi ba ng WPS ang maritime features ng Kalayaan Island Group? Si UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea o IMLOS Director J. Batong Bakal, sinabing hindi na dapat pagdebatehan ang sovereignty at sovereign rights ng bansa. Ang gagawin lang daw nito
ipakita sa mundo na hindi patiyak ang soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas dahil mismong mga opisyal ng gobyerno ay pinagdedebatehan pa ito. Ang Sangguniang Bayan ng Kalayaan, Palawan gumagawa ng resolusyon para ipatanggal ang pahayag ni Marcoleta sa records ng pagdinig ng Commission on Appointments kung saan tinuran ang kontrobersyal na pahayag. Ayon kay Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida, welcome din sa kalayaan si Marcoleta anumang oras. Dati nang sinabi ni Marcoleta, wala siyang sinabing ipamigay ng Pilipinas ang KIG at pinaiksi lang ang konteksto ng kanyang sinabi sa CA. Ipinaliwanag niya ulit ang kanyang punto nang talakayin sa plenaryo ang Senate Resolution 256. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo na natin yun dahil occupied na po natin yun. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. Sa Resolution 256, kinokondena ang mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas at muling iginiit ang karapatan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya nito alinsunod sa international law. Nagkainitan ang sponsor nito na sina Senador Kiko Pangilinan at interpellator na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nagsimula ito nang ungkatin ni Cayetano ang caricature ni Chinese President Xi Jinping na inilabas si Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So, we would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. Tariela. So that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo ng Mr. isang President, bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them now... Mr. President, we beg to disagree. Umabot sa puntong sinuspindi ang sesyon. The Department of National President, Defense tignan niyo naman has issued a statement condemning China's remarks, Mr. President. We're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says... It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then then my staff now can show a meme of you. Mr. President... Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put a meme? No, it's not about China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, Mr. no. President. You are simplifying what is a complicated... Muling uminit ang diskusyon nang itanong ni Cayetano kung anong pahayag daw ba ang kanilang pinag-uusapan na paksa ng resolusyon. Will you supply us or will we annex or add whereases so that we will see ano ba tong statements na to? It's specified, the nature of the statements. So a little bit of research, malalaman mo na which statements were these because this refers to... Point of order, Mr. President. Point of order. What is the point of order? The statements of Senator Pangilinan. The nature of his statements. Kayo na mag-research kung ano statements na yun, Mr. President. Sabi niya, pwede daw yun. Mr. President, I-research na lang daw I'm not yet done. No, that's why I Philippine gave officials, including members of the Senate. May I just be... I am still It's a point speaking, of order, Mr. President. A point of order precedes your president. Where is the point My of order, motion Mr. for... President? Where is the point of order? Session is suspended. Habang suspendido ang sesyon, nakitang kinausap si Cayetano ni Senate President Tito Soto at Senate Pro Tempore Ping Lacson. Pagbalik ng sesyon, napagkasunduan ng mga senador na amyendahan ng resolusyon at ilagay ang mga pahayag na hinahanap ni Cayetano. Matapos ang halos 3 oras sa debate, walang tumutol sa pag-adapt ng resolusyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, asahan po malalakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa shear line. Ayon po yan sa Pag-asa.
Hanggang bukas, posible ang maulang panahon sa Eastern Samar, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Cebu. Maaari pong magdulot ito ng pagbaha lalo na sa mabababang lugar at sa mga malapit sa ilog. Posible rin ang pagguho ng lupa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may pag-ulan na sa ilang bahagi ng Mindoro at Quezon Province, ilang lugar sa Camarines Norte at Camarines Sur, halos buong Visayas at sa Caraga Region bukas ng umaga. Sa hapon, uulanin na ang halos buong Visayas at Mindanao. Maaari ring ulanin ang iba pang bahagi ng Mimaropa at Bicol Region. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng panandalian at kalat-kalat na ulan. At dahil din sa bugso ng hanging amihan, magiging maalon at delikadong pumalaot sa halos buong baybayin ng Luzon at eastern seaboards ng Visayas. Dalawa ang patay sa Negros Oriental at sa Catanduanes dahil sa pagbaha nitong weekend. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sintaw Ginoo, ayaw intag palabihe, undag na intawon. Ika Ginoo ko. Murag bulutaw na akong rep, ane. Ganyan kabilis ang agos ng baha sa barangay Mantalongon sa Dalaget, Cebu noong humagupit ang bagyong Basyang. Apektado rin ang mga pananim sa lugar. Kusog kaayo oy kay ang kaning amo ang mura na gyud siya og dagat. Kay pagkuan na mo kanang pagtan-aw pa nako kay naram ako dito sa tindahan sa Atbang, mura na gyud siya dagat. Igo na jud ko ni anawan na goodbye na gyud ako ang mga tanom aning sa barangay El Pardo sa bayan ng Bolhoon, rumagasa sa mga bahay ang tubig mula sa bukid. Huli raw itong nangyari nang manalasa ang bagyong Odette noong 2021. 20 bahay ang binaha. Gamay ang ato ang imburnal muna nga tungod ka kusog sa ulan mo muna mo awas gid siya. Nagka-landslide din sa harap ng Bolhoon National High School. Sa datos ng NDRRMC, 12 ang patay sa pananalasa ng bagyo. Bukod sa bagyo, naminsala rin ang shear line na nagpabaha sa ilang bahagi ng Iloilo at Aklan nitong weekend. Kagabi rin inanod ng baha ang isang lalaki sa Pakuan River sa Himalalod, Negros Oriental. Pauwi na raw ang biktima nang magpumilit tumawid sa rumaragasang ilog. Sa Virac, Catanduanes, isang lalaki rin ang natagpuang patay matapos tangayin ng malakas na agos ng baha kahapon. Sinubukang tawirin ng biktima ang baha gamit ang kanyang motorsiklo pero nawalan siya ng balanse. Dead on arrival siya sa ospital. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.